Magandang hapon po sa lahat ng viewers ng Pugong Biyahero Family. Ayan, ako po ay nandito. Nasa Maynila pa rin po ako. Gusto ko po magkwento sa inyo kung ano nangyari sa akin at sa aking katawan para po malaman yung lahat. Dahil dapat nung isang araw pa ako nasa Davao. So may mga rason po kaya hindi ako natuloy sa pagpunta po doon. Nahanapin ko sana yung magaling na singer na si Laika. Doon po sa Davao, Bukid nun po ata yun. Dahil yun nga, gusto pong ikwento ngayong araw. Ngayon lang kasi lumakas-lakas yung katawan ko. At dinapuan po ako ng matinding karamdaman. Kaya eto, nandito ako, naka-isolate po dito sa apartment, ako lang mag-isa. Kung itutuloy ko sana yung pagpunta ng Davao, kung ganun yung sitwasyon, kasi meron po akong flu. Parang trangkaso po, masakit ang katawan ko, masakit yung lalamunan. Baka maano po ako, ma-quarantine or dahil sa COVID restriction, ma-quarantine ako, baka hindi pa ako makauwi sa aking pamilya. Sa ngayong Christmas pa naman, so kaya nagdesisyon po ako na hindi na ituloy yung flight dahil delikado. Sama talaga, hindi na nga po ako nakapag-ahit dito kasi sobrang hindi ako makagalaw. Masakit po ng katawan ko and gusto ko lang pong sabihin din yung sina Sir Paul doon, mag-ingat po sila lagi sa kanilang mga mission dahil hindi din natin hawak yung ating katawan. Biglaan na lang bumabagsak na todo work, todo sa ating mga pinupuntahan, sa ating araw-araw na mga ginagawa, sumusuko din yung ating katawan. Kaya wag po nating abusuhin. Kahit pa tayo ay medyo bata pa, wag nating abusuhin yung ating katawan dahil hindi natin alam na yung katawan pala natin sumusuko na sa sobrang workaholic, ganyan. Ayun nangyari po sa akin, paglawas ko dito sa diretso doon, ay hindi po talaga pwede at baka ako ay ma-quarantine laang ng ilang araw. So baka hindi ako makauwi ng Mindoro na makasama yung family ko. First Christmas pa naman po ng mother ko dito sa Pilipinas dahil umuwi na nga po siya. Ay hindi ko pa makakasama kaya nag-decide po ako na hindi na lang ako tumuloy dahil medyo mahigpit po sa airport. Kapag nakita yung mga temperature sobrang taas, baka ma-hold tayo and unfortunately ma-quarantine o ma-isolate. So baka hindi tayo makauwi. So hindi na po ako tumuloy. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo at baka nagtataka po kayo, 3 days na akong walang vlog. Dahil yung last vlog ko, yung pupunta nga po ako, pa-flight na ako going doon. Kaya po ako lumawas din dito dahil isa po yun sa rason para makapunta po doon at saka yung aking mga inasikaso dito sa Maynila. Sa kasamaang palad, yung katawan po natin ang sumuko. So pasensya na po kayo sa lahat po ng viewers na nag-aabang na makapunta po tayo doon. Ang Dongs TV Pugong Biyahero Family ay hindi ho natuloy ng Davao. Kaya ako po ay nagsasabi sa inyo, dito lang ako sa bahay. Medyo malakas-lakas naman na. Maliligo na po ako ngayong araw para mawala yung init ng katawan, yung sakit ng katawan kasi nga parang trangkaso po na hindi ko maintindihan, hindi ako makagalaw tapos yung aking ilong barado, hindi ako makahinga kaya napakahirap po, mataas yung lagnat, nilalamig ako tuwing gabi. So yun po yung balita. Kaya ako lang mag-isa din dito, baka makahawa, hindi rin ako pupunta sa pinsan ko sa bahay nila dahil sa ganitong sitwasyon baka mahawa pa sila. Pero ngayon baka bumalik na ako Mindoro at doon yung mga mission po natin, doon yung mga scholar natin at titingnan natin. Tsaka hindi pa naman tapos po yung contest ni Sir Paul na pinakamalinis sa bahay. Ayun, yun na lang po yung asikasuhin natin doon at ating mga kababayan na mga dapat tulungan sa Mindoro. And gusto ko rin pong batiin ngayong araw na to. Ngayong aking nakaka-vlog ko. Ngayon, pasensya na po kayo. Ngayon lang ulit nakapag-vlog.
Gusto ko pong batiin si Maylin at ang kanyang eskwelahan sa napakagandang nagawa nila. Sila po ay 5th place sa lahat ng halos 25-26 schools na naglaban-laban. Kaya nakaka-proud po yung isang scholar ng Pugong Biyahero family ay nakakasali na sa mga ganong timpalak. Nakakagulat din dahil talagang nailalabas na ni Maylin yung kanyang mga talento. Hindi na siya nahihiya na sa kanyang pinanggalingan sa Davao, isang tribo doon na Matigsalog, ay ngayon, kung mabibigyan talaga sila ng mga pagkakataon, makikita natin ang buong mundo na at buong Pilipinas yung kanilang talento na hindi lang doon sa kanila, kundi kahit saan sila idayo ay meron silang mailalabas na talento. Kaya nakaka-proud po si Maylin. Nakakatuwa talaga. Ayan, binabati namin ang Pugong Biyahero family, ang lahat po ng scholar na sana maging ehemplo si Maylin sa lahat din po ng kabataan na nakasubaybay sa kanyang buhay. Pinanggalingan niya, nakita naman natin yung pinanggalingan ng pamilya ni Maylin sa Davao na nabigyan ng pagkakataon maging scholar ng Pugong Biyahero, ay nandito na sa Maynila at siya po ay sumasali sa mga ganong patimpalak. Kaya nakakatuwa. Kaya sana tuloy-tuloy po ang kanyang mabuting ginagawa, yung mga kanyang pag-aaral para sa kanyang kinabukasan, at yung sinasabi ko po na maging ehemplo siya ng mga kabataan, lalo na ngayon. Iba po yung mga kabataan millennials ngayon, kung saan-saan na papapunta, puro gadget. Pero itong batang si Maylin ay ito yung kanyang inaasikaso sa school, busy siya sa school, kaya nakakatuwa po. At bilang isang Pugong Biyahero family, ay ako'y tuwan-tuwa, lalo-lalo na po para sa mga sponsors, dahil nakikita po nila yung progress ng bata. Napakagaling at lumalabas po yung talento ni Maylin sa school na yun, sa paggabay ni Teacher Nida po. Kaya marami po salamat sa lahat po ng ating viewers, ang Pugong Biyahero family, at lahat po ng mababait na sponsors na nagbigay ng scholarship sa lahat ng ating mga estudyante. Maraming salamat po sa inyo, and advance Merry Christmas. God bless po.